Mga kapuso, nakakabahala na po na may ilang kriminal ang gumagamit ng modernong teknolohiya para makopya ang impormasyon mula po sa mga ATM para makapagnakaw ng pera. Kaya naman, nanawagan po si Senator Grace Poe sa mga bangko na protektahan ang mga depositor laban sa ATM fraud. At kapag tuluyang nanakaw ang pera, mungkahin niya, dapat agad na ibalik ito sa may-ari. Posible nga ba yan? Yan ho, ang pag-uusapan at itatanong natin kay Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning at good morning din dun sa mga marami nang nabiktima ng ATM fraud na yan. Unfortunately, di ba? Marami, no? Oo, Attorney, bago ho, bahagi yung payong legal, makakapanayam din natin si Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak, tagapagsalita naman po ng PNP, para i-update na rin tayo sa ginagawa ng mga otoridad laban po sa mga likod nito, o laban sa mga nasa likod nitong ATM fraud. Magandang umaga, Chief Superintendent Sindak. Yes, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Attorney Gabby. Oo. Unahin muna natin kasi ano-ano ho yung mga modus ngayon na bago ba? Meron bang bago na discovery ang PNP? Ukol pa rin po dito sa ATM fraud. Well, unang-una sa lahat, siyempre, yung ginagawa style, yung pag-attach ng mga devices sa ATM. Oo. At saka yung pagkokopya nito, usually pag ginagamit nyo, especially sa credit card, pagka hindi nyo nakikita ang inyong ATM card or credit card ay ito'y ina-attach ng isang devices para makopya yung mga electronic data nito para magamit din sa ibang sa masamang paraan. Oo. Meron na ho ba tayong nahuli na mga, kumbaga talagang naroon sa likod ng mga yung sindikato na Meron yan? isang nahuli recently, di ba? Meron yes ba? po, yung student in your Great Marshal at saka meron din Ayun, meron mga PSG. prior arrest din po. Hindi lang naging sensationalized or popularized. Pero may mga huli ang ating mga kapulisan, particular yung PNP Anti-Cybercrime Group sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Gilbert Sosa. So, meron humang palatandaan, halimbawa magpunta kami sa ATM, paulit-ulit ho natin kasi itong ginagawa, syempre, di ba? Meron bang palatandaan para masabi natin na yun ay merong nakakabit na device? Una, pag may nakita kayong unusual, siyempre, suriin mabuti ang ATM machine. First of all, umpisa muna natin sa umpisa, pwede tayo ng ATM machine na hindi nasa alanganing lugar. Alam niyo na, yun ang madalas din ang lagyan, yung hindi mataong, yung ATM na nakasituate sa hindi mataong lugar. So para ma-attach nila itong device at pwede nilang ma-retrieve kung ano mang kailangan nilang ma-retrieve. That's the first check. No? So choose ATMs that are nandun sa mga matataong lugar, yung commonly passed by places. Tapos tingnan nyo, suriin mabuti yung ATM machine kung wala kayo nakikitang kakaibang devices. Yung mga bago ATM ngayon, maganda na nga kasi yung card slot, kailangan mayroon silang ina-advise sa mga bank holders nila na may ilaw yan. Kundi yan umiilaw, di may nangyari dyan, something like that. Alright. So, keep updated with your banks, respective banks. Yun ang maganda. No? Dahil may ginagawa rin naman yung mga bangko natin para talagang masawa tayo mga yan. Maraming salamat, Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak, ang tagapagsalita po ng PNP. Sana nga hulihin nyo na yung lahat ng yan, ha? Ito naman, Attorney. Siyempre, usapang legal na tayo, no? O kapag nagkaroon ng ATM fraud, Attorney, maaari bang habulin ng biktima yung mga bangko naman? Kasi so far, no? Sa mga experience natin, di ba? Ang tagal bago maibalik. At saka maraming hindi naibabalik. Oo. So, pwede ba natin habulin yung bangko? Siyempre, as usual, depende siguro sa sitwasyon. Unang-una, napakahirap ko kasi wala kasi nga tayong batas dito sa Pilipinas na nagsasabi kung ano ba o meron bang liabilidad ang bangko at ang cardholder. Halimbawa, sa Amerika, meron talaga silang batas applied sa lahat ng states na nagsasabi na limited lamang hanggang $50 o di ba baba sa 2,000 pesos kung kunwari, nag-report ka within 2 days na nalaman mong nagkaroon ng ATM fraud. Ngayon, kung between 2 days to 60 days, di ba, ang tagal na palugit, 60 days na alam mo, pero yon limited hanggang $500 din. So yon meron talagang batas na nagsasabing between the victim and the bank, ang bank ang mananagot, napakaliit nung sasagutin nung biktima. Pangalawa, napakahirap din kung wala ngang batas, napakahirap din patunayan kung sakaling ATM fraud nga ang kaso kasi iba't ibang modus operandi nga, tulad nga ng sinabi ng PNP spokesman natin, ang daming modus operandi at merong mga pagkakataon na yung card hindi naman nawawala sa bulsa nung
nung card holder. Correct, Okay? correct. So, malalaman nyo lang na merong milagrong nangyari dahil dumating na po yung bank statement ninyo at wala na palang laman ng account ninyo. So, napakahirap kasi. Hindi mo rin malaman, darating din yung araw, yung mga scammer, sila naman yung magre-report na nawala ng aking bank account pero actually sila din pala ang naglalabas. Ay, nako. So, napakahirap. So sabi mo, mahirap talaga mapatunayan. Aha, Paano mahirap nga talaga. ba kung ikaw yung nabiktima? Ano yung procedure para mailapit natin to, di ba? Siyempre, una sa bangko. Paano ba yung procedure niyan? Well, mahirap talaga kasi nga unless yung pwede lang natin gamit, yung malinaw dyan, wala kayo sa bansa. O nagkasakit kayo at na-confine kayo sa ospital. So talagang masasabi nating imposible na ginamit niyo yung card ninyo. So tulad ng maraming ibang krimen niya, nagiging he said, she said. Di ba? Correct. Sino bang mas credible sa inyong dalawa? So sa katanungan naman, kung sino nga ba dapat na maging liable, of course, ang general rule, sino ba ang nagkaroon ng pagpapabaya? Meron din ng mga pagkakataon na hindi naman maibubunton ang liabilidad sa card holder o sa bangko. Kasi nga, halimbawa, yung hindi alam nung, kunwari, yung iba dyan, kunwari yung debit card, nagpunta ka sa, kunwari, sa restaurant. Yes, Oh, ito nakopya pong pala. bill nyo, tapos kukunin ng waiter. Di ba? Sanay tayo sa ganun. Yes, yes. Pero meron mga establishmento na meron palang kasama sa scam yung nasa cash register Correct, o yung correct. waiter na ikukunin nila ang contents ng card ninyo. Di ba? So, kasalanan ba yun ng bangko? Actually, hindi. Hindi. Kasalanan ba ng card holder? Hindi. So, kung minsan yung iba, well, between naman the victim and the bank, siguro dapat yung bangko, di ba? Correct, correct. Yun naman ang sinasabi ng iba. Yung mga bangko naman, bakit naman kami? Kaya nga okay na rin ang BSP na sinasabi, by 2017, lilipat na tayo. Kasi yung magnetic strip, kung minsan matabi lang, Ay, pag meron correct. silang special device, matabi lang, mababasa niya ang contents So ng ito, card. chip na daw. Ito, magmumove sila sa chip, pero 3 taon pa. Kasi Tatlong daw medyo Ano mahal. In the meantime, habang Pero tayo ay sa naghihintay, dami-dami ng nawawalang pera nila, baka nga dapat Bilisan palitan na na, kaagad. yes. Pero 3 taon pa. Oo, Kasi actually- mas mahirap daw yung chip na gayahin. pero ako, dapat ano na lang sa bangko na lang manggaling. Total sa kanila naman nanggagaling yung ano di ba? Correct, Yung di ibang ba? credit card Between companies two ganun people who made it possible, mas possible na Sa bangko. ang bangko kasi. Right. At habang nag-aantay ho tayo dyan sa microchip na yan na nilalagay sa Oo. card, ingat-ingat ho tayo. Magmatsyag po tayo sa mga account natin. Tingnan-tingnan kung pwede niyong bawasan yung times na magpupunta kayo sa ATM. Better. Bawasan. Pero palaging titingnan kung tama ba ang account niyo sa bangko, ang Alright. balance. Maraming salamat, Attorney Maraming Gabby salamat Concepcion. din.